Ako dyan, yung sa kabila. Alisin ko yung bag mo. Naglalagay lang ako ng mic. Ay, hindi ako nakapag-informal na. Bata. Nakapormal ka. Good morning, mic test. Good morning, mic test. Good morning, mic test. Okay, sound natin. Good morning, everybody. Good morning. Good morning, mic test. Good morning. Kuya, yes, mic test. Waiter na. Mic test, good morning, everybody. Live streaming tayo sa YouTube tsaka sa Facebook. Shout out sa lahat na nanonood. Alam ko na lang, active ka rin sa iyo. YouTube mo, ano sa Facebook. Music as a form of communication. Kaya kami pinamonitor ka na. Yung mo kasi ako ano na. Okay naman? Ginalo ka? Okay. Good morning, my dear friends and colleagues here at the Capias Manila Day. Finally, we are able to vote on the most busy man in Manila, in the city of Manila. No other than the little president of Manila. That is, Okay, then little will be president. Let's not give any further introduction because everybody loves the mayor. Mayor Isko Moreno, the Moscoso. Good morning, sir. Hi, good morning, Ma'am Marichu at sa lahat ng ating media individuals covering Manila, Metro Manila, and the nation. Napapanood ko na lang kayo lagi sa TV. Kaya may TV show ka na ngayon. Ay, inibitahan nga kita, hindi ka lang maimbitahan din. Hindi pa kasi nag-busy yung buong June. Oo, yung araw na maingay na yan. So many activities. In fact, nausog pa ng konti. Today is the delivery of fourth tranche ng ating in-city vertical housing program. Dapat kasabay yun sa mga iba pang activities na yun. Kaya lang, punong-puno na. So, mamaya... Saan yung in-city na yun? Oh, the in-city vertical housing program done by Manila since I started in 2019. Okay. And the 3 years of that first term and today we built Condominium 1, Condominium 2, local Condominium 1, Condominium 2 located in Tondo, Pitas. Binondominium 1 located in San Nicolas, Binondo. Okay. And now we're building Binondominium 2 in the same place. Saan? Then San Lazaro Residence in front of San Lazaro Hospital. How many stories yun? 20 story. Okay. In San Sebastian, in front of San Sebastian, San Sebastian Residence. Saan yan, sir? San Sebastian, School. yung tapat. Then another one here in Pedro Hill, the one that you are seeing in Skyway, Oh. 20 story. All 40 to 42 square meter, 2 bedroom, in-city vertical housing program. And we're building more. How affordable is this? Oh, the beneficiary is mixed. There are properties that we develop owned by the city
under a particular offices. May mga property kami, for example, just for the sake of conversation, yung sa Lazaro Residence, this used to be a health center and laboratory of the city of Manila. So we built there hindi, even in the past. So we utilize the property, maximize it, created the 20-story, a couple of hundreds of units, and also putting back and building laboratory and health center in the area. Maganda yun. Parang Yes. yung private na Yes. One whole. Nasa whole building siya, pero secluded yung access to the residents and to the health center. Akala ko DOH may-ari ng San Lazaro. Yung hospital. Sabi. Yung tapat. Yung tapat. Ito sa iyo, city property. Then with that, great portion of that will be dedicated to our MHD employees na walang bahay. And yung natira, it was being done through RAPO. People can walk into the city hall and apply. Oo. Tapos yung Anong minimum requirements applicant? ay, yung isang importante lang doon, wala namang minimum, wala namang ano, but isa lang importante ron, may sinusumpaan silang what you call certification that they don't own property. At Manila resident sila. Yes. So they don't own property. So sinasama namin sila sa Cambiolo Oo. every now and then, which by July again, we're gonna do raffle. Okay. Live. July na ngayon, July 1. Ito kalapusan. Okay. So raffle namin. May mga area naman, like for example, condominium 1, condominium 1, may squatter doon sa, okay ka lang? May cellphone ko na kumanagaan eh. Nag-static eh. Tama ako, mahulugan ka ng ano. Yung mga may static. Okay, yung may mga area na yung squatter sa tabi, dito kami nagtatayo ng housing, hindi namin ginigiba yung squatter hanggat hindi namin natatayo yung building. Oo. Pag natayo yung building, Saka tatanggalin. igibahin sila, lilipat na sila sa building. Ilan yung mga residents na yun? Marami. What residents? Thousands. San Lazaro? Hindi, At sa condominium? condominium. Oo. So, tapos, nakakreate kami ng bakanteng lote, we built another one Okay. for the next set of Condominium 3. condominium 2, condominium 3, doesn't matter. Okay. So, tatlo siya. Nangungupahan, squatter, empleyado ng pamahalaan. Ang ina-address na in-city vertical housing. How much they are paid? Virtually none. And I'll tell you, expound. Okay. Any beneficiary will just pay 2,000 pesos a month at 42 square meter condominium with 2 bedroom. Now, at the end of the day, halimbawa, in a good day, kumunlad yung beneficiary, ayaw niya na. Isosoli namin yung principal. May principal siya? Eh, di ba nagbayad siya ng 2,000? Oo. Parang naging bangko. You mean? Because, from what I believe, the government is not a realtor. The government is not into savings bank. Okay. The government should do its job to address social perennial problems. In this case, like highly urbanized cities, it's very common na meron tayong urban settlers.
Then, pag soli, babalik niya sa amin yung susi. Now, what is the protection to the taxpayer? Yeah. Kasi katulad mo, Yeah. bayad ka ng buwis. Oo. Kaswerte naman ng mga ito. Oo. Oo. Para na sila nakakuha ng libre. Yeah. Naturuan pa sila mag-savings. Yeah? No ownership. So, the beneficiary, Lahat ng konto title baga. the beneficiary will never own the property. The people of Manila continues to own the property. Taxpayers of the city. Para lang sa ganoon, maproteksyonan natin yung isang common problem ng housing, which is binibenta. Okay. Dahil wala ka namang, yes, that's your safety as taxpayer. So that we can Yung solve the problem. professional squatters. Ay, meron naman talaga. Yan ang technical na binibenta. Oh, every mo, let's just say, for purposes of mathematics, the value is about 5-7 million per unit. Oh, kung salangan ng maling anda yun, 500. Siyempre, sa isang mahirap na tao, malaking pera ang 500,000. Alis na yun. Bibigay niya na sa binenta niya. Tapos babalik ulit sa kalsada. So in this case, walang ownership. You pay 2,000, munlad ka, so solely ko yung accumulated 2,000 per month minus interest sa city government yung interest. Because the money accumulated, the collection of fees will be invested. Reinvested naman ulit. Kasi gusto ko doon, ang dream ko someday, yung pampagawa ng Binondo Dominion 1, Binondo Dominion 2, Binondo or housing in city is the same money doon sa ginisang mantika Na inuulit-ulit. na inuulit-ulit lang. Pero masama yun sa health. Yung ginisang mantika. So, makikita ninyo yung lalim ng programa. Now, another thing is that, so wala kang ownership, kung ikaw naman yung beneficiaryo, namatay ka na. Yeah. Paano yung pamilya mo? Yung original Oo. Si Juan de la Cruz, beneficiaryo, may anak, namatay na. Hindi dapat out na sila. We will follow the provision of the family code. Yung rules on succession. Yung, I'm no lawyer, but definitely, Wife is kung sino yung pamilya will continue to benefit from the program of the City of Manila. They continue to enjoy the award given by City of Manila. So, may kapanatagan sa beneficiaryo, kahit magpantay na ang panya, may kapanatagan sa taxpayer because nobody can sell. It's still owned by the taxpayer. Then the money is going to grow, then the fruits or yung bunga ng mga salaping yun, natangan-tangan lang namin because it will be in the trust fund. We cannot utilize it. Gugulong yun, and it will produce a great sum of money Yeah. in the next maybe 30 years, 40 years. Then it produces more housing. Then you don't have to utilize taxpayers' money. You just utilize the performance of those trust fund na tangan-tangan ng gobyerno ng Maynila na galing sa beneficiaryo ng pabahay. Tumaas ang antas ang pamumuhay niya, naging maayos, meron siyang masisilungan. Then the city, for purposes of sustainability and continuity, magkakaroon ng sariling pagkakakitaan na pampagawa ng mga gusaling yun. Ito ba yung project mo na sa DBP, Development Bank of the Philippines? Yes. How much loan mo yun doon na ang pinangkapital mo yata yung future earnings ng tira o Kung na... pa ikaw naintindihan mo, gusto ko yung word na sinabi mong future earnings. Oo. Kasi nga, di ba tatanda ko yung first term mo na Yes. nakasuha ka pa yata ano, tapos Hindi. bawal daw kaya Ano, nakakawa.
pinatako ako sa krus Oo, yan, ng di mga ba? kalabang ko. Oo, di ba? Ano mga bright idea naman yung DBP na yun? Okay. Roll over ka lang, roll over. We go back a little bit of history. Oh. There was a decision of the made by the Supreme Court, or what you call the Mandanas Court. Yes, yes. Under that ruling, no, Yun na. nagkaroon ng windfall ang lahat ng local government. So yun, may extra darating na. It just so happened at the time when it was decided, it's 2020. But also, it's very unique decision kasi may, if I remember it correctly, there was a provision or part of the decision saying and stating that 2022 pa i-implement. Yes, yun yung implementing rules and regulation pa eh. Dahil sa, hindi, parang may adjustment for Okay, national adjustment. government or national treasury for that matter. Akin na na. Akin na na. Etneb lang. Ayun na pa. So, having said that, nabasa ko lang yun, nag-pop up lang sa akin. Then, copy, talk to Cesar, talk to my finance committee. Sabi ko, oh, meron tayong windfall. Immediately, I wrote a letter. Abilidad lang. I wrote a letter to DBM. Please certify us, City of Manila, on how much will be an additional share because of the Mandanas, the City of Manila. Oh. They said, in their reply, sabi, hindi po namin kayo mabigyan ng amount yet. Kasi hindi pa tapos ang PSA ang tawag, statistics. So, gagawin ngayon 2020 pa matatapos that year, no? Then ay sumulat ako ulit. O sige ako, if that will be the basis for yung dami ng populasyon, then can you please assess us? This is my second letter. Oh. Based on 2015. Kasi every 5 years ginagawa. O di, madaling salita, in fairness to DBM, in fairness to DBM, eh nag-reply sila. They came up with amount around 800 million. At least. So that is on the basis of 2015. Oh. So just imagine what it can do 2020. Oh. So more so. Then, sertifikado na ako. May decision na sa Korte Suprema, nagawa ko ng assignment ko. Home, nagka-pandemya. Oh, yeah. Kasi intervening event. Nagka-pandemya. And the world stopped. Cesar and I, we were in the office. I said, sabi ko, mukhang tatamaan ng ekonomiya. Pag tama ng ekonomiya, sapul tayo sa Manila. Baka magutom yung mga tao. We have to stimulate the domestic City of Manila's economy and assure the people of Manila na walang magugutom sa Manila. So, mamukat-mukat mo, ang sumunod na bumisita sa akin, yung land bank. In fairness to them. Sabi, sir, have you heard about Mandanas? Yes, kako. I've already done my research about it. And, o baka gusto mong i-access yung future income. Talaga? Hindi naman kami papasa. Sinabi ko nang hindi kami papasa. Kasi masama ang COA, I don't know what word is that, but it's something to do with the review or standing of the City of Manila. Mga non-compliance. Okay. So, kasi kasama yun sa paghingi sa bangko ng utang, no?
gobyerno. Oh, good Sabi mayor niya, ka. hindi, we will waive those requirements. Sabi ko, are you sure? You have to talk to your board because this is a requirement. Oh. No, it's okay. Sige, kako, pag-aralan ninyo. Magkano ang pwede kong ma-access. Oh. Tapos, the following day, DBP naman ang bumisita sa gobyerno rin. Yeah. Yes, sir. Baka gusto nyong i-utilize yung Mandanas. So, sabi ko, kakagaling lang dito ng Lantak. Oo. So, to cut the long story short, they competed. Oo, may bidding. So, the city of Manila benefited. Oo. Kasi, Best bid. may dangle ako eh. Anong tanggal sa'yo? Hindi, mayroon akong parang carrot eh. Oo, yeah. So, bumaba na bumaba yung interest. Sa interest. Ah, syempre. So, nagkakataon sa interest. So, it's just a rediscounting of checks. Yeah. The same concept, I think a lot of Filipino Oh. knows the idea of rediscounting of checks. Oo. So, initially, we were given up to 20 billion. Yung isang bangko, binigyan kami up to 10 billion. Now, sabi ko, okay, let's plan it. So we can access it Oo. any time of the day. So what we did, sige, let's stimulate the economy, create jobs, provide opportunity, safeguard the employees, or mga workers, then reassure the people that may kakain. And that, where we started building Condominium 1, Condominium 2, Pinondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Bedwell Residence, Hospital ng Maynila, Manila Zoo, and so on and so forth. So, kaya namin pinili ang vertical development because it can serve at least 17 items for products and can generate to individuals the capacity to buy because may trabaho. At ikot ang pera sa Manila. Tapos, we provided 700,000 food box every single month for the next 8 months. Then we bought medicines. We bought vaccines. We built sa Burnham Green Field Hospital. Oo nga pala. Sa Luneta. Luneta. Kami may pinakamaraming bakunahan. Mamimili ka, nakabisikleta ka, nakakotse ka. Gabi, madaling araw, pwede po. So, we offer to anyone. Yeah. Even non-residents. Remdesivir, Tocilizumab. Those are products, life-saving products na na-access natin. We build our own cold storage facility for Sa medicine. vaccines Oh, yeah. in Santa Ana. So many things happen. So parang walang lull. Oo. That cost us about 15 billion. Ayun yung sinasabi nila. Kaya raw na sinabi nung nakaraan, which part naman sila nun, kasama ko silang umutang nun eh. Nung bandang huli, ako na lang ang may mali. Oo. O di, siyempre, taong bayan naman, hindi naman naniwala. At kaya tayo magkasama ngayong umagang ito. But just for the sake of putting things, stating facts, it's not true. Because when I assumed July 1, 2025, we did not receive any document under the transition. Meron kasi requirements yun sa DILG. Yeah. Oo. But just the same, our initial computation, we are facing 10.2 billion PYO or what you call commercial obligation. Ito yung sila Judith. Kilala niyo si Judith? Due date. Judith. Nakuha ko yan. Nakita ko yan sa social media mo. Meralco, Manila, Paco, Kamot, Semento, Hollow Block, Yeah. name it. Kaya raw sila nagkautang at hindi nakakabayad dahil may utang kami. So ulitin ko yung kwento natin for the past 10 minutes. Remember, it's a windfall. Oo. Remember, it's a future income. Oo. What you just acquired is the 10-year income of the city based on Mandanas. So ibig sabihin, hindi nagalaw
yung internal and regular income mo in the absence of madanas. Oh, yeah. So meron kang panggastos sa Oo, araw-araw. oo. But still, hindi nila nabayaran. Now, we found out, Oo. which I reported already, it's not 10.2, Oh. 14.6 Wow. billion. Kasi, hindi mo naman itatago yung dokumento. At saka yung mga 14.6 maniningil, billion. may mga dokumento yung mga maniningil eh. Oo. Pupunta yan eh. Oh. What we did, we did not point fingers. We acted upon the problem because wala po, collapse na nasa ICU na Maynila when we assured. But modesty aside, and thanks to financial team of the City of Manila, to our employees, department heads, did you know that we already paid 7.6, no, Cesar? Yes, 7.8. 7.8 billion Okay. of the 14.6 billion. Kakalahati pa lang kayo. Nakalahati na After namin. 1 year. After 1 year. Oh. And ito na yung myth buster. Oh. Di ba may utang ako? Oh, Ako'y na natin. supposedly. Oh, Ako'y na natin. Yun sa future earning pa naman yun. Despite nabayaran ko na yung BYO na dapat ilang binayaran kasi regular transaction, daily cost of operation lang yun. Hindi nila nagawa dahil GNAO nila ng GNAO, kinash advance nila ng kinash advance. Anong dito? Job order. Job order. Ano nangyari? Oh. We paid 1.2 billion For what? Land Bank and DPP. For what? Reward. Yung required payment lang. So, ibig sabihin, binayaran ko ng BYO, nabayaran ko pa yung standing regular loan obligation. Ah, yung pang sa initial ano. Hindi, mga payments. Oh, yeah. Mga due payments for the loan. Oh. So, it's a myth. Oh. Imagine if there is an absence of 14.6 billion Oh. at nakabayad na tayo ng 7.8 billion, baka mas malaki pa na bayaran ko, baka napaaga pa yung payment natin. Or we build more. After paying those, wala tayong utang sa Meralco, Manila Water, Maynila, and so on and so on. After paying those, nakapagpatuloy ba tayo mag-gobyerno? Nakapagpatuloy naman sa awa ng hirap, because parang hand to mouth, but we survived 1 year. So, are we now off the hook? Okay. Not yet. But we are not now in the ICU. Nasa recovery room na kami. Off the hook na nga eh. So, Hindi pa kami off the hook. We're still in the recovery kasi period. pag sa ICU ka lahat na nakahook. Talagang ano. Nakahook ka pa sa lahat. So, ngayon, sa Nasa recovery room na kami. Financially speaking. Oo. And if we're gonna do better, I think someday, somehow, we're going to achieve the balance back. And Pero, continue to build more schools. Remember, in that 15 billion, tinayo natin, nakalimutan ko lang sabihin, Manila Science 10-story, fully air-conditioned public school. Rosauro Almario, ano, 10-story. tapos na yan? Tapos lahat to. Rosauro Almario, Albert. elementary school, 10-story, fully air-conditioned. Albert, 10-story, fully air-conditioned. Magsaysay. Ano kayo private school ah? Siyempre, Oo. the people of Manila, Bakit panahon namin walang aircon nun? exactly. Sa Dr. Albert. Yun ang pagkait sa atin na mga pasilidad, pampribado, Oo. mano ba naman maibigay ko sa apo mo? Kaya pala marami kayo utang sa Meralco eh. So lang. So what? Kung kapakino ba, alam mo, some may argue parang spoiled na spoiled yung mga batang Maynila. Yeah, kagabi, kahapon meron kayo your milk. Katwiran ko naman, bakit hindi? Di ba, deserve naman ng mga batang Maynila ang isang maayos na pasilidad katulad ng pribadong ospital, pribadong eskwelahan, at mas maganda pa ang condominium namin sa kilala ninyong condominium na 23 square meter. Why? Because ang pagtatatag, ang paggawa ng pamahalaan, hindi po pwedeng may malang.
May masabi lang. May magawa lang. Ah, Why not go further and build better? If not the best, at least better. Because the people deserve better things from their government. That I believe. So, hindi yan luho. Bagay lamang. Namatikman. O ngayon, yung mga atats ko, naka-jacket na sa loob ng Anong adat? mga bata. Naka-jacket na. Kasi May aircon eh. aircon. Siyempre. Aircon eh. Tapos, may taas ka pa. Your milk. Nakakatuwa yung sabi little girl. Paano ka naman, di ba? Malulugod ka eh. Alam Yung mo, panahon namin, libre yung USA, yung mga libre ang mas social pala to USA, kami claim eh. Hindi, donations yun eh. Kami claim. Nutriban saka claim. Yung powder clip. Umaasa kami sa donation ng yung mga... USA. Oo. Pero tumibay ang boto mo. Obviously. Exactly. Because the foundation when we were young, magkaibang generation lang tayo. But when we were young, 10 years younger ka lang. hindi nga, tama, one generation, one decade. Pero almost the same. But we were, You our divide nutrition, it, oh. our nutritional needs is being subsidized, confronted By the city government. by the city government. Oh. And we wanted to give that to the next generation. Ilang mga public schools Okay, mo na nag-enjoy good question. We started kasi nga, boka-boka lang yung ano ko eh, pinapalipad ko eh. We started with daycare. There is about 458 daycare centers. Okay. The city owns it, operates it, and we have about 21,000 daycare students. So we started with that, Your Milk 1.0. Alam mo, spectacular yung naging reaction sa nutrisyon ng bata at yung habit ng pagpasok. Yes. The excitement. May baon. Tapos, yung mga airmat, saka airpad, tuwan-tuwa. Bakit? Mahal ng gatas eh. Hindi nila mabili. Ngayon, natitikman. 3 times a week. Yes, 3 times a week in 90 days period. 1 quarter. Continuous. Fresh. From dede ng cow, bote, delivered. For how long? 90 days. 90 days. 3 months. Now, At no cost to the government? Or... ngayon, binibili ko yung gatas ng mga farmer. Okay. Galing ko doon sa farm. Kaya tuwan-tuwa yung Fresh milk. mga farmer natin dahil first time kasi bumibili ang lokal. Okay. Ng gobyerno, lalo na highly urbanized city. O, saan ka bumibili? Dito, sa South. Sa Laguna, Batangas, may mga cooperative dyan na kasama yung mga farmer. We just launched yesterday, Yes. Your Milk 2.0. Wherein, Bakit 2.0? pangalawan ng version kasi escalation and expanded. Okay. So from 21,000, we are now going to reach 60,000 students. Anong level? Tuloy ang daycare, inakyat na namin sa big school, yung kinder at saka grade 1. Kaya umabot ng 60,000 ang seserban natin this quarter. In a good day, sana bumuti ang financials natin, then we resume for 3.0 in the same school year. How many public, elementary, and high school? 104 public schools in Manila owned by the city, and there are 2 universities owned and operated by the city, Pamantasan Luzon de Manila and Universidad de Manila. Ang dami niya sa schools, 104 public schools owned and operated by the Elementary and high school plus 458 centers, daycare centers. Yes. Under the barangays. Okay. So,
papasok na dito muna, ano status ng mga, alam ko yung condominium 3, coming soon pa lang. Pinondominium 2. Coming soon pa lang yan. Ginagawa na ngayon. Ginagawa. Yung San Lorenzo, ginagawa na rin. San Lazaro na, ano na, San Lorenzo. San Lazaro, pinapasukan na ng mga beneficiary na bunot namin last time. So, contact na yun? Oo, andyan dyan. Okay. Ano pa yun? Yun lang Pwede mag-google. O, para Mag-google makita. niyo para makita niyo. So yun na lahat. San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Lahat constructed na yan. Occupied. Occupied. Hanggang ang binabayaran na utang sa DBP. Yung pinabayaran namin. Okay. Pero mas mayaman kami kaysa sa may utang kami. Okay. Mas mayaman kayo. If I'm going to be technical about it, Oo. bakit kami mas mayaman? Oh. In terms of asset. Oh. Because we bought it at a very low cost, Oh. ay nagkaroon na ng mga krisis-krisis. Appreciate it. Yung produktong binili namin mas mura nung araw. Oh. Kung ngayon mo gagawa, that's the way, one way of looking at it. Oh. Second, because we created value. Uy, ang ganda nga naman. May swimming pool yan. 10 stories. May swimming pool. Parang ano Isang company. Isang company na 23 square meter lang. Oh. Babayaran mo mga 4 million, 3 million. Oh, yes. But you have to, may cost din ka sa building maintenance. Of course. That's how you operate as a government. Oo. You have to maintain it. Oh. But paano ko nasabing mas mayaman? Yes. Sa tingin mo magkano value ng 20 story? Parang yan. Exactly. So sa libro, mas yumayaman kami Oh. dahil nag-i-invest kami sa future ng tao, ng pamilya. At the same manner, we protect the interest of the taxpayer. So it is going to be, and it will be, form part of the asset of the city of Manila. Parang ano, rich pretending to be poor kayo. Rich, but pretending to be poor. but we are poor right now. Doon sure ako doon. Rich kayo sa utang, pero actually Oh. rich kayo sa assets. Oh, sa asset, mas nag-created value. And another thing, gusto ko para makita ninyo, ano ba ang beauty ng lahat ng ito kapag ang gobyerno ganito nag-invest? Kung dati may squatter, yung tapat ng bahay ni Ma'am Marichu. Oh. So yung may bumibili ng bahay mo. As you said, no, I wanted to sell 1 million. Ha? Paano kung bibili yung bahay? Gulo-gulo ng kapitbahay mo. Yeah. So tatawaran ka ng 300,000, 400,000. Tama? Eh, wala ka naman magawa. Kasi chaotic yung harapan ng bahay mo. Isang araw nagising ka, may 20-story condominium Yeah, value. sa harapan mo. Then you wanted to sell. Then the buyer went back to you. Oh, Maricho, baka gusto mong ibenta na ng 1 million yan. What will you say? Go! No, Bakit? 1.5 na. Talaga. Oh. Kasi it created value. You now can demand because, you know, kaya ano yan it's a chain of reaction. Oh, sorry. Positive chain of reaction sa isang community. Just imagine, Ma'am Marichu, if we have that kind of billions, ha? Ito literal to, without any exaggeration. If I have 1 trillion, let's just say, patuhan lang naman, mangarap na tayo, let's go to Mars. Nakita kami sa kanto ron, may squatter doon. Dumulo ka pa ng konti bago mag-ilog sa may left side, may squatter. Dito, kumanang ka rito, all the way to Porteria, may squatter. Just imagine, if we build more in-city vertical housing. Mauupos talaga, magiging Singapore talaga ang Maynila. Kaya nagre-reclamation nga, di ba? Reclamation para additional space. Wala pa rin kami reclamation eh. Yung kapitbahay namin, hulog na ng hulog ng lupa. Oo. Sa wind palad. Di sa tondo Kaya yung... Pasay, Na-stop yung pero just imagine, di ba? I mean, I'm just widening, parang ano lang, Bigger picture. mangarap lang tayo ng ano. If we have that kind of money given to us, halimbawa lang,
may mga city na may savings. 15 billion nasa bangko, 19 billion nasa bangko. If I have that kind of money, more family will have a better future by having first important thing, bahay na masisilungan, desente at panatag sa buhay. Ito naman ang magiging problema mo. Punta tayo sa Manila, doon at least yung pag-squatter tayo, mag-rewardan tayo ng condo yun. Eh, mga non-city residential, paano yun? That's why, You attract more. nakita mo, Oh. walang gibaan, hanggat hindi ko natayo yung kondo. Okay. Pag natayo ko na yung kondo, giba. Oh. Pag-apply, kikita mo. But bit maleta. Oh. So, hindi maleta sa kung saan man. Itong maletan ko, namalitod kami. Akyat, bakanteng lote, tusok ulit kami. Which we did with the Binon Dominion Group. The one that, the place, the area that we are building is used to be occupied by squatters who are not now squatter kasi they live in Binon Dominion 1. The open space that we created, we are now building another tower of 15 story. That's not, that's vertical. Ngayon, mapagtas is kwentahan. Kasi right now, di ba, may mga violence mas dyan. Ano naman ang ginagawa mo para maprotektahan ang safe zones natin sa school? After the incident, that evening, Cesar and I came up with an idea on issuing Executive Order number 29. Under that, it is a creation of Manila Safe Zone, School Safe Zone, composed of different agencies of government. And last Monday, our first meeting, assembly of the said EO, we have now this idea of rules. For example, a student who are involved in a rumble inside the school and outside the school. Ulitin ko ha, Oh. that includes outside of school, in the community. Kasi nakikita yung mga atabs minsan, di ba? Nagsho-showdown. Doon sa Nagtahan, nagsho-showdown sila doon. Naka-uniforme pa. Minsan, nandun doon sa Herbosa, sa showdown talaga. Lakandula. Anyway, those students or kids na maaring estudyante namin will be expelled from our school. Expulsion proceedings will be done. Okay? Second, those kids who will be caught carrying deadly weapon under certain rules by the school and firearms will be subjected to expulsion proceedings. Third, those students who will be caught bullying other students will be subject to expulsion proceedings. Okay. And let me add context into that. Pinagkaitan ko ba silang mag-aral? Hindi naman. Habang karapatan ng pag-aaral, may responsibilidad ang karapatan na yun. Karapatan din ng ibang estudyante at mga magulang na magkaroon ng kapanatagan sa loob ng paaralan. Ligtas na school zone. So, 2, tinanggalan ko ba sila ng karapatan mag-aral? Hindi, punta kayo sa Navotas, punta kayo sa Malabon, punta kayo sa Quezon City, sa ibang bayan, hindi naman bawal eh. Pero sa Maynila, you will not be accepted. More so, hindi ka tatanggapin sa UDM at PLM. But you can still go to PUP o mga state university. But your records will be shared to other schools.
Hindi ba to in violation of the Republic Act 9344, yung minimum age of criminal responsibility? And that's the part different. This is now a school regulation. Okay. This is now a city ordinance with regard to protecting our students and giving peace of mind sa mga nanay at tatay at mga lolo at lola. Na habang tangan-tangan ng parolan ang kanilang anak ay makaramdam ng kapanatagan. So there was an agreement last Monday during your meeting with all the school administrators. And they are now going to come up with a solution by 2 weeks from now, no, Cesar? No? Yes, yes. They were guided. With what solution? That law, Implementing. that going to be submitted before the Sangguniang Panglungsod. You're going to see the ordinance? Yes. Okay, parang may ordinance. So At saka ano whoever- talaga, hindi seryoso kami. Kaya mga bata, ako, huwag na kayo sumali kayo sa rumble-rumble. Yung hawak tenga, hawak ilong, pitik bulag. Iwasan yung mambuli because there will be no future for you in Manila. I'd rather be strict to a few to protect the many. Sabi nga ano sabi? Meron ba lawyer dito? Ano yung sabi sa Latin ng Duralexet? The law. The late Mayor Lee. Oo, The ordinance. kayo. Oh. Duralo. Duralo Sa set. apply, the law should apply to all. Hindi, yung Not the law all. may be harsh. Maybe harsh. Baliktad na din. But it has something to do with, it's more on the policy that we are now creating is not more on discipline. It's more on putting safety, precautionary measures so that those kids will have second thought of participating into gangs o magpatayo ng balahibo sa dibdib. Piling macho, sika. Think twice. Ano, di ba yun? Kasi kami ng mga bata, balbon ka. O nga, medyo astig. Sa PNM nga, bawal na itattoo ang mga estudyante, hindi na accept. I don't know. Yun. Kasi may mga... I don't know. They have their own rules. But we were going to make a universal rule in Manila. Kaya sa mga magulang na nanonood, pakisabihan niyo po ang inyong mga supling na magiging maigpit at hindi lang po maigpit, sobrang higpit So, ang syudad ng Maynila sa mga ganitong klaseng unnecessary activities being done by a student or a group of students inside the school or outside the school. Bakit outside the school? Doon nag-aabangan Tanda mo, pare-pareho kami lumaki sa kalsada. Doon naabangan sa kanto yun Kaya nga nagkakaroon ng rumble But if they're involved, registered, their name in the police report, they're going to be subjected to expulsion proceedings. Kaya ang mangyayari dyan, kaya mapansin mo ito yung Executive Order number 29. Halo-halo. LESPO, PTA, teacher, school, city government, MDSW, barangay bureau. Mapapansin mo yung composition ng Executive Order number 29. Medyo malawak para sharing of data within the government agency and information. pero the city ordinance, mas may primary ang national law of application natin. Yung criminal liability, civil liability doesn't affected. It does not be going to be affected by an existing or future ordinance of the city because it doesn't speak of criminal and civil liability. School lang. Ito, yung aming diskresyon Okay. na tumanggap ng estudyante hindi ay i-maximize namin. Meron ba kami diskresyon? Meron. Kasi may capacity yung estudyante, may capacity yung school. Meron ba kami diskresyon na mapapanatiling ligtas?
Opo. Tingnan po ninyo yung Section 16 of the local government law. The local chief executive must always look into all time, at all times, or what you call the general welfare clause, Section 16. Kaya hindi lang siya may kapangyarihan, obligasyon pa namin siya. Kaya ma-maximize namin yun, basta mga bata huwag nyo nang subukin. Kasi sayang. Although, hindi naman masasayang ang kinabukasan nyo, pwede pa rin kayong pag-aralin sa ibang bayan ng may mga public school. Or even, maybe you can afford to go to private school. But not in our public. So you are ready to confront these potential opposers to this future ordinance na you're ready to face with them na ito ang aking argument, you cannot change my mind. Well, everybody has its own opinion. And I respect that. Okay. But my obligation is to protect any student. Rich, poor, or middle class. Doesn't matter. Life is life. We must, if there is an opportunity for us to do something, and it may not be perfect, diba? And sometimes it may sound harsh, but ewan ko, Ma'am Marichu, kung naniniwala kayo, sometimes as leader, you have to bite the bullet. Or sa salitang kanto, minsan sa buhay, sa liderato, maasim man ang suka, kailangan mong inumin. For the greater good. Okay. Greater good for the greatest number. Sarap naman. Kabisado mo lahat. Ang dami mo na pala mayor na. Talagang nahalata ka. Ito naman yung ang obligasyon ng local government, bahay pag-asa. Tingin ba may bahay pag-asa to rehabilitate these children in conflict with the law? My God, hindi pa sila nag-i-exist ng bahay pag-asa na. Hindi pa sila city. Ano pa lang sila? Purok, yun na yun. Purok pa lang sila. Meron ng Maynila. Boys Town, Manila and Girls Town. It was expanded already, pati ating mga unloved kids, unloved babies, unloved seniors. Saan yun, yung Boys Town? Marikina. O kaya nga. We own it. Ay, you own it. We own it. Ay, ito sa no. Yeah, it was... Ilan na nandun mo? Marami-rami. Pati yung mga nanay na iniiwan ng mga kaanak. Oo. Saan? Oo. Solo parent naman yun. Yung mga senior citizen natin, Oo. na imbis na nasa kalsada, Oo. kinakalingan natin. Saan yun? Sa Boys Town? Sa Boys Town din. Oo. So, May sarili tayong eskwela. okay, doon. At ngayon, nagtitraining tayo with test. Okay. We have this type of facility. But, you know, in as much as we can, we don't encourage them na masarap ang buhay sa Boys Town. But, the truth of the matter, at least doon, may gwardiya ka na, Oo. may higaan ka na, may chicha ka pa. Kompleto ka doon. Oo. 3 times a week. Oo. Tapos pagka sinuwerte ka pa, may donation pa yung mga organization. Yes. So, how many ang nandun doon? A few thousand kids, a few hundred seniors, and a few hundreds mga nanay. Kasi iba-ibang building yun eh. Marami bang building? Malaki. Malaki. 23. Ha? 23 Awa. hectares. Malaki pa na. About 10 hectares ang occupied. There is about 11 plus hectares open space. Wow, ang laki. So, anong plan mo doon? We continue to utilize it. So, yung mga... Yung isang nirequest ko sa Philippine Sports Commission, yung ano namin swimming pool, Olympic size, may Olympic size. Meron? Saka track and field. Oo, yeah. Meron. Na ma-rehabilitate. Oo. Bukod tutulungan naman kami ni Chair. Pero I saw you with First Lady yung sa bigas. The First Lady is going around the country Oo.
twice already in Manila, Yeah. giving bigas for our people. So I'm happy to... National government pala yun. National government yun. On top Iba of- pa yan, on top of the bawat bayan Alam ko, meron makikinabang. kami. Meron na tayo nun. Oo. Ini-implement natin yun. Oo nga, alam ko. Nakaka-second tranche na tayo. Oo. We still have 4 tranches. Ini-implement natin. On top of this, done by President Bongbong Marcos under the LGSF program. Yeah, yun nga. Gumagawa pa Additional. si First Lady ng sarili niyang lakad Oo. ng additional tulong Oo. sa mga mamamayan. In this case, nakadalawa na kami sa Manila. I think sa Quezon City, nakadalawa na rin. Oo, yeah. She's going around. Magkano natanggap ng Manila doon sa LGSF? Oh, well, unang-una, we were one of the first who received 500 million pesos Oo. to build. Kasi pera namin, pera nila, nagsalib. Oo. To build pamantasan lungsod ng Manila College of Medicine, which is now Oo. being built. May college of medicine doon. Nag-graduate ko anak ko eh. Then, your daughter, Saan? son, Oo. will be happy. Because dati-dati doon lang sila sa PLM. Oo. We built a specific building for them alone. Saan? Sa tabi ng ospital ng Manila. Oo, kaya pala may construction. Kasi kung makisuyo mo. Ang hospital ng Manila. Di ba brand new? Oo. Yung tinayo nating ospital Oo, ng yeah, Manila. oo. O ngayon, yung luma, dinurog na natin. Tinatayuan natin ng eskwelahan. Oo, yung pala. Yung old building. Okay. Eh, merong ginagawa doon yung mga, ano, di ba, skyway na connector. Sa harap. Oo. Sa harap. All the way to Ross Boulevard. Oo, nakita ko yung sa hospital ng Maynila, nawala yung mga puno. Yung iba, pinutol. Yung iba, bowling ba tawag doon? Oo. Then, Kinabinate ko sa'yo yun. of course, Eh, ba't nagkakagulo pa rin sila dyan? wala mang perfectong mundo. Laging pag may iba talaga eh. Oo. May masasabi. So- What is important, DNR, is strictly, and I have to give it to DNR, Oo. strictly implementing the requirements for any John, Doe's, and Mary to replant. Yun ang importante. Oo. So, ba't nagkagulo doon sa tuloy na suspend for hour, tapos puti nag-resume ulit? Ganun lang yun. Tingnan mo, Mama Richo. Oy, action yan, di ba? I just want to... Si Bonget, si President. So, yun. Okay. So that's why we're very grateful as a city of Manila. We benefited with- May tatanggapin ka pa more LGSF. I hope so. Kasi ang dami namin sinumiti. Oo, kasi may education doon eh. Meron pa akong isang tatay, ospital. Saan? Oslo. Saan? Hospital ng Tondo. Okay. Wala pa. Meron kasing luma, 32-year-old. Oo. Almost 500 square meter lamang. Oo. Luma-luma na talaga. Oo. Hindi na sapat para sa populasyon ng distrito. So, I found a lot owned by the national government. We bought it. Okay. Kailan? Nabadabilan niya? Ito lang, noong 2025, Oo. mga October. Oo. Now we have in possession. Saan yan, sir? Along Abad Santos. How much did you pay for it? Oh, 100 plus million and we're paying 1 million a month. Binumbay ko eh, pumayag ng DOF eh. Ano wala kang pera? Kasi wala kaming pera, pero may pangarap kami. Oo, yan. Hindi dahil sa wala kaming pera, ito na pangarap namin. Kailangan maabilidad ka sa buhay. Ano, batang Alaska? Totoo, promise, I swear to God, without any exaggeration, I came there without money. Oo. Lakas lang ng loob. Oo. Ang pinanghahawakan ko lang yung sa damdamin ko, yung kapakinabangan idudulot sa mga taga-district ko, taga-Maynila. Because it's high time for us to build one. Oo. Wala naman kaming lote, wala pa kaming pera. Oo. In Ano? fairness to PMO, shout out sa mga taga-PMO, Ano Property Management Office, Oo. under DOF. Tinulungan nila kami. And kasi private napapayag- hands. no, napapayag ko sila. Pwede ba? O sige, ito yung amount. Hindi naman ako kinakabahan sa kanila kasi gobyerno sila, gobyerno din kami. Yan, government to go. G to G. G to G. Oo. Sabi ko, pwede ba? Atatuwid ko na. Oo. Tapos, pwede, prolong. Para hindi namin maramdaman Oh, yeah. sa fiscal obligation namin Yeah, yeah, every oh. single month. Oh, yes. Yung
cost of operation. Yes, yes. Alam mo yung fairness sa PMO, pumayag. Oo. Board ng DOF, pumayag. Oo. That's why we have now in possession of the property of Oo. 1,600. Almost 1,000, basta almost 2,000. Square meters. Oh. Ngayon, Ano ba na po? alam mo the day before yesterday, Oo. or the other day, Oh. pumirma na naman ako. Oo. Yat pa na naman ako. I think pangalawa ko na yung pangatlo na. Doon sa property. 1.113 million. Doon sa property. Talagang talagang ginawa kong jukebox yung So, how soon na mag-start yung construction ng Austin? chatting na lang ang problema. Kompleto na yun. Wala. Well, Yung ano pa lang yan. Anong plan? 8 story yan. Okay. Okay. Eight Much story. bigger. Ano 4 yan? times bigger. Oh. O ngayon, tapos na Oh. yung plano. Ade, una, Property. atin na yung property. Oh. Good for the people of Manila. Yes. Tapos na yung plano. Oh. Technically, approved ng PTC, Anti-DC. permit to construct ng Oo nga pala. DOH. Oo. Approved na. Pa sa DOH. Pondo. Lahat ng assignment ko, pass your paper na to, kumbaga sa teacher. Oh. Tapos pinasa ko na sa DBM. Kasi upload mo dun under the LGSL. Yeah. Kung mabigyan ka, thank you very much. Kung hindi, Counterpart funds naman yun, di ba? hindi ako lagi ko tinatapatan. Okay, yabang, no? Hindi, ayoko kasing maramdaman ng national government na tanghod ka lang ng tanghod. Kailangan maramdaman din nila na porsigido kang nakikibahagi. Yes. Hindi yung nangarap ka nga tapos wala ka namang pagkilos. Gusto mo, patak na lang ng patak yung prutas sa bibig mo. Hindi naman po maganda yun. Ngayon, I'll tell you many things already happened in this one. Alam mo, on top of this, yung sharing of money ng national local. Ito, katulad ito, 718 million. Wow. Yes. Sa plano. Total ng building and some equipments and so on and so forth. Pag binigyan ako, thank you. Ano ba, binigyan ako, halimbawa, let's just say, 500 million. Thank you very much. Masaya ako para sa mga taga-Tondo. 200 mahigit na lang bubunuin ko. Yes, oo. Di mararaos na natin yun. Yes. Saka yung Alam mo yung equipment Plaza pa. Azul, yung pet park at senior citizen park na Saan? ginagawa natin. Doon sa Malikabok na nagtaning darling. Yeah, oo. Nakikita ng Malikabok na yun. Palagpag lahat ang mga Yung sakandos. mga- oo. Alam mo yun, pera ng MMDA, pera ng Maynila. Halo kami. Oo. O yun, natatayo, malapit na matapos. Pet park, senior citizen. So the point is, kaya ko sinasabi sa iyo, na pwede naman talaga Oo. na maghalo ang pera ng national lottery. Ah. Abilidad ba? Pero Nabigyan na ba kami? Doon sa Austin. Oo. Shout out DBM. Plaza. Ito yung plaza. Hi Mr. President. Plaza. Nandito. Yan. Ito na yun. You should see that. Saan ito sa ano? Yan sa Nagtangan. Masa ako lagi. Yung alikabok doon. Kasi nalaging traffic unaan ko dun eh. Exactly. Dahil ang daming poste ng Skyway at the time. But we converted that into open green space. You know how much we accumulated? Oo. 1 hectare. Hindi, iba pa yun, yung nasa kanan yun. Ito yung nasa gitna ng kalsada mismo. Yung naposte yan, tapos naiiwan na. Oo. Tapos puro alikabok. Hindi, iba pa yung Plaza Dilao. Sa Canonigo yun eh. Ito yung sa likod ng Columbia. Bayan Nagtahan Interlink. Tapos wawakali ka, papunta na ng Nagtahan. Di ba? Yun yun, Osmeña Nagtahan. Malaki yun. Ang Zamora. Oh, yeah. Oh, yeah. Now it's going to be an open green space for my seniors and pet lovers of the city of Manila because it's going to be one of a kind. Pet park. Kaya yung mga may aso, yung mga pets. Ito na lang last question ko before I open the floor. Ang dami na. Ay, hindi pa ba open ang floor? Ay, parang yaman ang mga tayo. Yung flood control. Hindi ko tumawa yung... Sa oras ba yung daw rito? Talenti ko Anyway. Ako, ganda rin ito eh. Isang tanong mo lang. Anyway, yung flood control. No. Diba, ang
tanong ko sa kanila, yung pumping station, si Pasay para yun. Sa Manila, anong ginagawa niyo? Di ba nasuspend yung mga flood control? Di ba, nawala ako, 3 taon. Oo. Kaliwat kanan, ako, Diyos ko, pyesa yata araw-araw sa Maynila nung nawala ako. Bakit? Maraming mga politikong nagdala dito ng mga na-insert na and so on and so forth. Naalala, tama, away kayo niya. Sige, wala naman akong issue dahil pera naman ang national yan. As long as wala silang binabiolate na batas, they go ahead. Pero hindi isa pa. Para nervous yun ako. Okay. Oo. Sabi ko, ako, nagkaroon ng eskandalo. Kami ni Cesar, ni Andres, ni Paul. Sabi ko, tingnan ninyo nga, kung lahat yan nag-apply ng building permit. Oo. PCC pa. 2022 ako nawala. 2023, 2024, Yeah. 2025. Oo. Ayun. I found out wala silang building permit. Yung, Di pinatigil ko. yung sa mga yan, dito. Lahat ng magbayad kayo ng contractors na. Very good. Ang point ko, Ma'am Maria, I will let the national government go after them legally Oo. and let them pay the price. Oo. Oh, there is corruption, abuse of discretion, and so on and so forth. But my interest is how am I going to protect the interest of the people of Manila? You know how much hinahabol ko? Oo. Contractors tax. Oo, kung tapos na. Very minuscule to. Oo, yan. 300 plus million. Bakit ganun kalaki? Kasi napakarami na yung ginawa, gano'n. Hindi. 3 years. Madaming ginawa, hindi nagbayad ng buwis. Oo. Pero at least in existence, hindi goes. Ay, yung lahat ng nahuli namin, siyempre, hindi naman goes. Nag-i-exist pero walang building. Kaya nagtataka ka, ito ewan ko alam na ng mga media partners natin. Magtataka ka bakit yung floodgate, flood control, hindi gumagana. Bakit? Hindi nyo lang natanong sa kanila eh. Sana pag may pagkakataon, bakit hindi gumagana? Ang floodgates sa... Mga, yung Sa yung Pasay. hindi Manila. Manila Wala naman ito. ako kinalaman sa Manila. Floodgates na floodgates ng Manila. Marami. There's about a few dozen in Manila. Oh. Lalo na binild nung nawala ako. Okay. Bakit hindi gumagana? Oh. Ito yung point. Dapat yung pusisain. Oh. Bakit hindi gumagana? Oh. Why? Kasi walang power source. Narado yan. Huwag na kayo lumayo. O, pag nangka nyo dyan, nangka kayo dyan. Na Rose Boulevard. Oh. Ilan yan? 3. Na floodgates Pasinin sa mo. Manila. Pasinin mo lang. Manila yan, ha? Manila to, ito lang 3. Ba't hindi gumagana? Bakit? Barado? Walang power source. Kaya naka-generator. Madalit salita, yung pumping station mo, di baterya. Oo, yan. I mean, Yun ang pinapalitan niya. metaphorically, no? Yeah. Di baterya. Bakit walang power source? Oo. Walang building permit eh. Yung pa... Pag walang building permit, hindi ka ngayon bibigyan ng Meralco for purposes of safety and regulation. Oo. Kaya bakit, alam mo bakit naman? Oo. Kasi siga sila. Nagsiga-sigaan sila sa Maynila. Na-case of congressman siya ng ganito. Ayaw ko. Hindi ko pwede yun. We went up. In fairness, bayad sila lahat. Naka 300 million. Napakinabangan ng mga taga-Maynila. Ninyo, napakinabangan ng mga taga-Maynila. Bakit bumabaha pa rin? Hindi ko na alam sa kanila yun. Dahil sa dumi nga, yung mga garbage. That's why the national office will go after them and we're very happy that a lot of agencies going after them. Okay. Kasi limitado naman yung kapangyarihan ko kaysa Sa naman contractors ka lang. hindi kaysa naman mangyaw-yaw mag-ano ka tawag doon, yung lip service ba tawag yeah. doon? Diba? Kiyaw-kiyaw ka ng kiyaw-kiyaw. Tapos wala ka namang makikita. Pwede kinikilihan ko sila. Ano ba yun? Yung- Okay. Yung sa sabong, kilikili tama. Okay.
Masakit yun eh. Okay. Nakuha natin. Nakakolekta. Nakakolekta tayo ng due and accrued. Due and accrued. How many Obligation. How many projects? Lahat to, building, flood control, drainage, and so on and so on. Lahat ng project nila. Sila nag-corner noon. Basta lahat ng project Wala nila. kayo city government project. Iba pa yung amin. Ah, Iba pa yung amin. Kami naman, kami nagkagawa. Kami rin may building permit. Oh. Pero lahat yung ginawa. Across to. 6 districts. Across. Oh. Pati interagency. Pero at least wala kang ghost doon. Ay, wala naman pa ako nakikita. Okay. So far. Oh, pero ang problema, last doon sa basura, wala ka ng problema sa basura. Awan ng Diyos. Naayos na. Ay, I will let you decide for it. Wala ka nang nakikita kayo mga... Ayun, salamat naman. No, kasi dati, pag-focus mo kay mountain na mga kanto. Pero it was gone again. Modus din mo sa pagbubuhat ng bangko. Ay, di pa ba? The following day, nakita mo na ubos. Ubos! Eh, sa kalsada? At Lionel pa ba yan? Lionel pa? Oo, binalik ko sila. Nakuha, napakag-usapan ko. Okay. Now, Kukuha na- I will let you be the judge. Malinis ba yung, nahakot ba yung basura sa Manila? Ay, salamat naman sa Diyos. Wala na kami sa court area. The thing speaks for itself. Wala kang nakikita mga no more. On that note, I am opening the floor for your questions. Nakatulog na nga sila. Ang daming sinusulat. Please identify yourself and use the microphone mo. Parang na-arrestuin. Okay. Si ano na? Okay. Mayor, Ay. sir, my name is Jesse from ABS-CBN po. Thank Sir, you. balikan ko lang yung Executive Order number 29, sir. I might have missed it. In effect na po ito ngayon, Mayor? Or Yung EO, yung EO. effective siya. It's functioning already. And Since when po, Mayor? The other day. Okay. Sir, may nabanggit po kayo na kids will be caught carrying deadly weapon, bullying other students, and who will be involved in a rumble inside and outside the school will be Yes. subjected to expulsion. Sir, may process ba or automatic? May expulsion proceedings. Sa eskwela. Paano po yung magiging process? The school will have its own rules on expulsion proceedings. But not automatically, Mayor. They can... But it will defend result themselves. for expulsion. Agad. It will result to expulsion. May So, investigation. It tatlong will. tatlong At the end of the day, hindi, wala. Hindi, tatlong rounds na rin. Rumble, bullying, and yung mga, weapon. wala second chance. Mati? Ha? Mati? Most likely, if you were found and true, the information was true, then you will be expelled. Sir, in drafting this executive order, how's the DepEd They have nothing to do with it. May Department of Schools naman kayo, di ba? Hindi, saka they have nothing to do with it because city ordinance eh. Oo. It's going to be a city ordinance. Pero you're coordinating We are with not, them. yeah, we are coordinating, Mga definitely. schools. Kasi it's going to be implemented. It's like Citywide. curfew, Oh, di ba? citywide. There is an May act curfew ba kayo? there is an act protecting children. Oo, meron We kayo. realign our laws, local laws in the city on how to take care of those children roaming around in wee hours. Yeah. Di ba? So, naka-align siya. So, same thing here, merong batas na nagpo-proteksyon sa pangangalaga under DepEd sa loob ng paaralan. Hindi naman namin sinusupersi. These are extra rules within the power of the local government. Mayor, isa sa naging problema sa Tacloban, I think, is yung kakulangan din ng security guard in school. Ano pong plan dito ng Manila LGU kung sakali? Do you have The additional security, employment? you know, May aircon nga siya, dapat I'm may telling you, security. this may happen anywhere. Let us not put the blame to Tacloban alone. It can happen sa Amerika, 5-5. Yeah. Mas widen pa yung... But the thing is, may guard o wala, we have to come up with another way of solving existing and preventing future incident. Will guard protect? Hindi, alam mo, pagka talagang
May Pag suwail, suwail eh. May paraan. Gagawa ng paraan. But, that's why I want them to hear. I want them to know. If you do it in Manila, there will be no future for you in Manila. Yung curfew mo, since... It's still existing. Simula ng pera ko ulit. Anong oras yun? Alas 10. 10 to... Lokto na. Oh, Tiklop 10. na lamesa. 10 p.m. to... Alas 4. Okay, a.m. Mayor, sorry, additional lang from my end. I think the other day, I was able to cover this story. Yung 15-year-old na binatilyo ng amba, tapos pinato ng basag ng bote yung pump attendant. And eventually, sinuko siya ng mother niya. Sir, siguro anong message ng LGU Manila sa mga parents in terms of disciplining their own kids? Saan yan? Well, Saan hindi lang yan? maging magulang ha. Don't get them wrong. Walang magulang ang mag-iisip ng masama para sa kanyang anak. Walang magulang ipagpapariwara ang kanyang mga anak. Maaaring may nababalitaan tayong ilan na magulang na pariwara, walang pakialam sa kanyang mga. Pero, the numbers is so minuscule. Generally, mahirap maging magulang. Napakahirap maging magulang. Niraraos mo na yung sinusubo ng anak mo araw-araw. Hindi mo na inalintana yung sakit ng kasukasuhan, hirap, pagod, kuya. Wala, hindi mo inireklamo bilang isang magulang. And yet, your children will not understand what you're asking them is bare minimum. Masok ka sa eskwela, magbuti ka ng bilang isang bata, umuwi ka, build friends, a relationship with others. But through the environment, whether digital environment or physical environment, nasasadlak yung mga bata. Kaya, napakalaking bagay, siguro, ito yung personal ko lang opinion. It may not be factual, but this is my Ilang ba anak mo, sir? 5. And you come from siblings mo, not kayo. Ako, solong tagapagmana ng malaking lupain sa tundo. Bulo-bundukin na tumuusok pa. Napakalaking bagay, ito yung opinion ko na kapag ang gobyerno naging kakampi ng magulang sa pagpapatupad, pagpapalaganap, programa man o regulasyon, paggabay, sustenance. That's why nakikita nyo sa Maynila lang mayroong allowance sa mga estudyante na Meron? mayroon. Simula nag-mayor ako. K-12, Malinganda, Sambuling, PLN. 500 sa libo. Pati PWD, pati solo parent, senior citizen, teacher. Pero I just wanted to address social, cushioning the socio-economic impact of the hardship and economic challenges of the city, or the country for that matter, sa mamamayan ng lungsod ng Maynila. So anyway, so talagang yun yung nakakalungkot, no? I feel bad for a walang natutuwang magulang na nasasablak yung kanyang anak. But we have to put an end to it. Bakit? Kawawa naman yung isang magulang din na nabiktima yung anak mo. Yung nararamdamang hapdi ng isang ina, ay nararamdaman ding hapdi ng isang ina. Yung isang nagkasala at yung isang nabiktima. So that's why the government should go in between and put certain level of gate or gabay in between. Kaya ulit-ulitin ko, panawagan ko sa mga ATAPs, mga Batang Maynila, magdalawang isip na kayo. Sa mga magulang naman, ito po yung maliit naming kaparaanan upang kayo matulungan na madisiplina natin yung ating mga susunod. Pero Mayor, ano
yung 500 alabas, so sa how many students from 7,001 group, 5,001 group, 30,000 plus solo parent PWDs, almost 200,000 senior citizens, almost 10,000 teachers, about 5,000 policemen, Monthly? tapos quarterly pinatoskis nilalabas. money talaga binibigay sa kanila? Yes. Do you give it out to the parents, yung 500 alabas? If you're a single parent, Hindi, yung sa estudyante na 500. sa loob ng eskwela. Nagbibigay talaga kayo? Sa loob ng eskwela. It's been happening since I became mayor in 2009. No wonder dahil pupunta sa Maynila. So, lumilipat na naman. Lipat na tayo sa Maynila. Babalik kami. Eh, masaya lang ako. Babalik kami Maynila. Masaya lang ako makapaglipot. Maibsan ko lang yung hirap na nararamdaman ng isang magulang o ng isang mag-aaral. Katulad ko na walang bawat papasok sa eskwela. Nasinelas lang. Okay, question please? Mayor Ina Bogomil 08, just a clarification po. Kailan po ito ipatutupad? Saka paano po make sure ng LGU yung pagiging uniform ng policy sa iba't ibang school? Depende ba dito sa yung mga disciplinary action nila bago yung expulsion? Ay, ano kasi, on the basis of facts lang. If you were registered, caught, no, di ba, nahuli ka sa rumble, riot, outside of the school, then you were apprehended by the particular precinct and your name were registered. Police record. And that record will be submitted to MDSW, J. De La Puente. And J. De La Puente will coordinate with SDO, DepEd. Then they will find the names and what school they are enrolled. Then the principal will be informed and to proceed on the process of expulsion on the basis of facts. Kaya ano siya, makikita mo yung EO 29, medyo symbiotic and comprehensive. Yung effectivity nito, Mayor, ay I will say kung ano magiging pasya ng Sangguniang Panglunsod. We're going to submit it in 2 weeks' time. We'll update you. Mayor, We'll see and we will submit it in 2 weeks' time the ordinance before the Sangguniang. may directive po ba kayo regarding po sa mga school dito sa Manila? Miles po ngayon. Dito po, Directive ako kahapon. yung may higpit po na patakaran sa school, nagpukos po ng napakahabang pila. Meron po bang pagbabago sa policy ng inspection ng mga bag ng mga estudyante? Well, nanganganay yan lahat. But I would rather have long lines of alive and safe students than long lines of bodies lying down because of their victim of violence. May mga suggestion po sa aming interview Sure, ng mga please. magulang Please. na per subject or per advisory class yung inspection bago makapasok sa room para hindi mahaba yung pila sa labas na pinangangamba nila yung safety rin ng mga estudyante gaya po sa Aralio High School na umabot sa United Nations. It doesn't make sense if it is per advisory. You're gonna create more lines in the same lines. And you know, it is, I would rather have my teachers having a very good time doing an assignment program para sa mga asignatura. Yung time niya, magamit na lang niya in preparation of the class. Because while it is not her or his job, but we still have naman logistics pa to be extended. Kasi talagang parang maramdaman ng mga atap na seryoso. And magiging ano naman yan, magkakaroon yan ng muscle memory as time progress. Masasanay na din sila. And before you know it, pagka may choppy na kami, di ba meron kami ngayon yung tut, yung Detector. Metal detector. before you know it, baka later on, meron na kami parang airport. Yung Yung ganun, passing ko na. tutut, pagka may
Mas mabilis, scanner. Yun. Kung ano man tutututot yun, basta pareho tutot yun. Isa handheld, isa... Hindi ko kasi alam, scanner na. X-ray. X-ray o ano gano'n. Metal detector din, para sa hotel. O tapos, inyanyangga mo yung ano, yung sa X-ray yung bag. It can. You know, these are developing situations. But whatever resources that we have right now, what is available there, we are utilizing it to the maximum. And I would like to share, it's a very timely to share. I already directed General Santiago during the first meeting of the implementation of Executive Order 29 to put at least 2 policemen in the school vicinity under their PCP or police station. Sabihin, there is about a handful of precincts and a few dozen of PCPs all over the city. They are within the jurisdiction. Ito na, ngayon na to. Ngayon lang to. Ayan. Na mag-assign ng at least 2 per school, per shift. Kasi nga, malapit lang, isang tempot lang sa kanila. Eskwelahan na eh. 104 public schools na. Eh, mas marami akong lespo. Lamang less Eh, than. 4,000 mahigit. Okay. Walang 5,000. Kaya pala medyo full ka doon sa hiring ng security guards. Okay, kasi may security guard din naman yung ibang school. Oo. Plus may CSF pa kami. Ano CSF? City Security Force. Under Colonel Santiago. Ano naman yun? Ay, ito yung mga gwardiya namin City na hall. own, I mean not owned, but employees of city government assigned into facilities of the city government. It can be park, it can be school, it can be housing, it can be... Ilan yan? Marami-rami daw. A few dozen. Tapos may gwardiya pa kami. Private security. Tapos less po pa. Oo. Force, Kaya ano talaga? force multiplier. Yung force multiplier. Yun, tama. O kasi yung panahon namin sa high Tapos yung school. not ini-encourage namin sila na baka tumulong sila. Oo. Kasi alam mo, Mayor, not for anything else. Oo. I don't want to be melodramatic about the situation. Oo. Sa bawat buhay na maliligtas natin is we may face all failures or hardship or what you call stumbling blocks implementing things. There is, at least there will be room for improvement or expansion. But for now, what is important is, I hope, because I cannot guarantee you, I hope it will not happen anymore. Not only in Manila, all over the country. Anywhere. We don't want a crying mother. Both parents are crying. And I'm pretty sure the mother and the father of the perpetrator or the one who committed that heinous act is crying. Oo. More so to the victim. Parents are crying. Kaya huwag na mangyari. Are you for lowering the age of criminal Bahala na sila. Busy naman sila sa Senado at saka sa Kongreso. Baka mas maalam sila sa akin. Mayor, so rest assured itong policy, lahat ng policy ito ay pangmatagalan na hindi lang ito ni SU. That's why we are creating a law. Para Wala ka namang balak mag-senado ulit. Para may... kaka-office ako pa lang. Saan ang bahala ng kongreso? Hindi kasi bahala naman talaga sila. That's their job to determine Oo. what the, alam mo, sige, total ayaw ko naman, umiwas. Ayaw ko naman simple na lang. I think they should come up with a group of individuals or what you call, ito, sikat to sa national government, TWG. Technical working group. Oh, baka pwede yung aralin nila. What is the good and bad effect of a particular? Puro ganun na lang. Hindi, para mag-aral nila, then they come up with the new law. Yung minimum age of criminal liability, responsibility. Fantastic. Alam mo, masarap makopya sa ibang bansa. Ako, no?
Nangungopia ako. Singapore. Housing. Nag-aaral ka sa Harvard, ha? Hindi, pero marami akong kinokopya. Oo, di ba doon sa ano? Pero hindi lahat crisis? kinokopya ko. Bakit? Binabagay ko sa kultura, kostumbre nating Ina-adapt. Oo, Ibig ina-adapt. sabihin, Adopt the bigot. hindi ko mo applicable at maganda sa kanila ay maganda sa kanila. For example, kwentahan lang ng edad ha. Apples to apples lang. Ayoko pag-usap kayo. Hindi, kwentahan lang ng edad. Walang biro to. Oo. Tingnan mo ang height ng 15-year-old na Pilipino at height ng 15-year-old na Amerikano. Oo, ang layo. I'll stop there. Mayor, last question na lang, other topic. Any directive po regarding po sa rally ng INC sa Liwasa Bonifacio, sa mga paghihigpit pa ng pulis? May directive po ba kayo sa kapulisan o Wala naman. general? Mapayapa sila kahapon eh. Doon sila sa Freedom Park. Okay naman. We're very happy that, alam mo kasi, sa totoo lang, pag INC yan nagra-rally, wala akong kakaba-kaba. Kasi, katulad ng huli nilang ginawa dito sa Luneta na may permit, ilang milyon sila doon. Alam mo nung pag-alis nila, Malinis na. walang biro ah. Eh, although nandito yung DPS, nandito yung namin. Typical na, what we extended to them is being extended to all other political organization conducting freedom of expression in the city of Manila. Pag-uli sila, allows to me. Wala talaga. Kahapon, minonitor namin yung Liwasa. Although hindi nila kailangan ng permit doon, dahil ano yun eh, Freedom Park. Tapos alam mo, kagabi, nag-tent pa sila. Nag-tent, after nilang mag-malis, nag-tent sila, they stayed overnight. Because, I think may programa pa sila. So, pero okay naman. Maayos naman. Medyo, ano lang kami, traffic. And that's part of Manila eh. Pag nagpunta sila lahat sa recto, parado ang buong Moraita, apektado ang buong Espanya. Pag nagpunta sila sa Luneta, kung sino man to, across naku, parado ang Luneta, Ayala, Sarado, and so on and so forth. Talagang very challenging ang Manila. But at least, as you can see, pinapayagan naman namin, basta sila hihingin ng permisyo sa amin. Except for Freedom Park. Hindi nila kailangan. Pero still, we have to police them not to go as much as we can na makakapanmerwisyo na direct kapon. So far kahapon, maayos yung mga kapatid natin sa iglesia dito sa Manila. I cannot speak on other areas, but as far as with regard to your question, and matitino yung mga kapatid natin dito na nagpunta sa Manila. And some of them are not from Manila. They traveled all the way. Ay, last check away kasi bibili ka pa daw sa City Hall. Sir? Meron pa. Sige, Lawrence, sir. Radyo Pilipinas. Sir, Oy, nag-viral yung gatas mo. kaya nga, sir. Sir, yung tungkol po sa mga schools nyo tsaka itong mga pabahay, speaking kasi recently nagkaroon ng lindol sa Mindanao, kamusta po yung integrity nitong mga bagong buildings? Mga earthquake ready. earthquake preparedness. Takot din ako eh. Well, these are all brand new with all the science and engineering that are in place, no? Can I guarantee you that no buildings will fall, brand new or old, during the big one? I cannot. Only God knows. Do we have measures that we're doing? Yeah, papacheck kami lahat. So far naman, okay naman. Including private, including schools, brand new and old. So far naman. But, ito naman ang take mo, Lawrence. Regular through Director Arnel Angeles ang CMEX sa Manila. Ano sine? Simulation exercise. In fact, 2 weeks ago, I have a new directive. Every single month, once a month, every single month, magkakandak ang school ng CMEX. It is a requirements already in our... Dakpol and cover ba yun? Kung ano yung nararapat at may mga makabagong pamamaraan. Thank you, sir.
Meron. Okay. My final question na lang po siguro. Andrew from Philster po. Sir, nabanggit niyo po yung sa PYO po na naiwan po sa inyong administrasyon. No? At nabanggit niyo rin po na hahabulin niyo po yung mga taong Nakademanda lang. Apo, pwede pong malaman kung sino po, anong mga Si kaso. Joy Dawis, Marlon Lacson, Fernan Bermeo, they are all charges were filed against them. Ano pong kaso? Agrap. Sa ombudsman yan, no? Tatlo lang. Yung former May mga mayor. hindi nyo nakilala yung iba eh. O yung May former mga- mayor. Eh wala pa kaming maitutugon sa kanya. Para wala tayong hausyaw na ayoko kasi whimsical lang. Pero ito kasi may mga affidavit na sworn statement against these people. Documents. And hopefully warrants of arrest will be issued against them because some of them have plunder cases. Ombudsman pa. Iba-ibang kaso yan. Kasi iba-ibang act. Sa 11 billion na iniwan sa'yo. Eh, tumira ba naman? Saan ka ba nakakita? 300 million tinira isang araw. Sinetentay 5 na 75. Ano yun? Kung ang may flood control, may point A to point B, point B to point A, paulit-ulit na nabenta. Dito, paulit-ulit na draw sa isang araw. Ano yan? 75? Cash advance. Cash advance for what? In one day. For what? Geo. Orders, mag-ghost employees naman niya. Hindi ko alam. It's for the inspector, investigators, Oo. to find out. Eh, ayoko kasing ano eh. Oh, pero ang ex-mayor dyan, Bautista, na nakalabos dahil sa ghost employees. Well, it's up for them to, basta we submitted official, lalo yung bangko na naglipat ng pera Oh, ay from liability. trust fund to general fund, tapos Oh. susulian. Eh, may mga check yung bangko na yun. May paper trail. Mahirap ito. Oo. Saka account ng gobyerno eh. May kowa. May COA pa. Kaya, they're pending. As I have committed and promised before. We've done our part. And ang commitment ko nga, okay maglala. 5% lang ng time ko, bullying yung mga nakaka, so that we can move on fast and cure the problem. Which we did. 95% of our time in the last 1 year addressing the fiscal situation. But, as our commitment to the people, Accountability. ayun na, kaso. Oh, accountability. Nakakaso. Ngayon, transparency ka. Ngayon, naghiganting pa nga yung isa, parang ako pa kakasuhan. Kayo nakaupo dyan. Oh, my takeaway for you. Manila is so lucky because you have the promenade done by Malacanang. The Manila Bay, Manila Bay yung coin ka, di ba? You were there sa pag-ibigay sa Manila Bay. Oo. So, you are still rich in We are very rich in history and culture yes. and diversity of our people. Yeah. Manila is old, 145 years old. or 100, Ano ba ng 45? or 50 people, 45. or Ano ba binigay sa akin? 155. Ningi ko nga yung soka mo eh. Wala pa hanggang ngayon. Cesar, no? Hindi, si Bambi ko hiningi eh. Sabi ko, babasahin ko muna. Wala ko rin kung naitanong na. 446. 55. 155. Okay. Manila is old, a lot of story to tell, history, and character, and a lot of contradiction. Okay. But these are our assets. Oo. While we are old, this adversity of ours is also an asset to the people and city of Manila. In every corner that you see, there is always a story to tell. For example, I'm telling you, huwag na tayong lumayo. Itong maga natin na to. Ito, Cafe Adriatico. Many people, famous, so on and so on. There's a lot of story in this Yes. coffee shop. Yes. And that goes to. Kaya yan diyan kami namumuno. So, in return, what we can do at the very least, no, in the chain of progress and programs of progress, at the very least that we can do is maging maaliwalas at panatag ang pamumuhay sa Manila. Kaya nga, nibitahan kita. Naging maliwala sa ano ngayon. So, thank you sa inyo. Thank you. Thank you very much. Last question, sir. Okay. Yan, big one. Sir, ex-file.
Mayor, kung kayo ay mabigyan niya kahit 5 minuto lang na makausap ang si President Marcos at si VP Sara, ano po ang inyong sasabihin sa kanila para matapos na ito political na drama at makausap ng gobyerno para sa taong bayan? Well, I don't have that kind of power to, you know, oy, halika nga kayong dalawa. Masawa kayo. Tapos ako, sige. I don't have that power. But hypothetically, hypothetical lang. Hindi hypothetical lang. Sana bigyan nawa sila ng Diyos Discernment. ng malawak na kaisipan, bukas ng damdamin sa bawat isa. Kasi I don't know how far yung sugat, How deep? how deep. And I cannot judge any one of them why they are reacting to each other. And I am in no position. Yeah. But as Filipino, We all, anong wish mo? we could only wish of us at the same No, time. anong wish mo as Why don't they Filipino? go together and back? Yeah, I think yun din ang wish ng mga Pilipino. Work Feeling ko lang together. yan. Work together. Kaya, ngayon, kung yun ang wish natin, Last 2 years na lang eh. ipanalangin natin ang kanilang damdamin, kaisipan, pangunawa sa isa't isa para sa kapakanan ng ating bansa. We should not participate in the division. Yeah. Or at it. Or at least, lagyan mo parang asin yung sugat. Oo. Di ba? Hindi ka ba naman isang gagot kalahati? Di ba? May sugat na eh. Kinalamasin mo pa. Ito totoo. May mga ganun. Rod, kaya mo yan. Sige pa, sige pa. Tayo. I just wanted peace for the country because mas marami pa tayong tinatawag. Ako, marami. Kasi may 2 million din dito akong umaasa. Yes. Population naman nila. Medyo doon ako kinakapan. I saw it in pandemic. Yes. I saw the worst. I think that will be our lifetime discussion. Yes. What is your worst experience in pandemic? I saw it. Sana mapabuti na lang ang isa't isa. Okay. Yun lang. On that, Wish yun ha. Hindi ano. hindi pagkagatong. Wish ko lang. On that note, I would like to thank the good mayor of Manila. Okay, thank you sa inyo. I'm happy and honored and humbled with experience again with you guys. I hope we can invite you again. Next quarter. Next month. Para may update na. Oh, yes, yung mga Update. Oh, okay. Thank you very much Thank you. for that commitment. Thank Pero, you. take picture muna tayo, matagal tayo ng picture. Ano yan? Bende. Ano yan? Bende. Binalito. Sir, yung ano? Sir, ba yung Tuesday lang? Sir, di ba may follow ka sa ano? It's name mga ano. Wala pa daw loading. Ito po muna. Para sa Facebook natin yan. 1, 2, Para sa Facebook natin yan. 5. Okay? Thank you. Parang dito. Paris pa. Thank you.